Malaking sekreto mga sangkay ni Pulong, binisto daw mga sangkay nitong mga kilalang vlogger sa Pilipinas. Well, pag-usapan po natin ito. Okay, talagang nagkakabistuhan na ngayon mga sangkay. Labasan na po ng baho tungkol dito sa mga proyekto ng ating pamahalaan na binaboy ng mga politiko. Ngayon kasi mga sangkay, nagiging usap-usapan po itong, well, diretso po tayo, maya-maya. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.55 million subscribers na, no? Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at gusto nyo ng mga informative content, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Eto na, mga sangkay. Ay, naku po, kakabistuhan talaga. Ngayon kasi, ito, may dalawang vlogger. Actually, itong isa, political analyst eh. Kaya nga lang mga sangkay, naging vlogger na rin po ngayon. Binisto daw po nila mga sangkay, itong kung ano pa mang mga kalokohan mga sangkay na ngayon lamang po no, na nabubuksan talaga. Pambihira. Well, tingnan po natin mga sangkay. Investigado sa 51 billion na nakuha ni Pulong sa kanyang distrito. Sa flood control niya, oo. Gaano karami dyan ang flood control? That's 8.5 billion. Para sa Ewan ko, totoo ba yun mga sangkay? 51 billion talaga? Ayan, tinutukoy nila mga sangkay. 51 billion daw po yung nakuha na flood control project ni Pulong di umano ayon sa kanila mga sangkay. sa isang distrito. Yep. Sa Davao. Diba? Clearly conflict of interest dahil presidente yung tatay niya. Ano nangyari yun? Yep. Okay. So, during the time of PRRD pala to nangyari. Ayon sa kanila mga sangkay, dapat, kumbaga, wala nang baha. Kasi, ngayon sa Davao, makikita nyo po yung grabe talaga. Parang Metro Manila din po ang Davao. Baha na grabe. Kung tutuusin, dapat hindi na po sila binabaha. Kung ganun kalaki pala ang pera na nilaan para po ayusin. Probinsya yun eh. Hindi naman katulad yun sa Metro Manila na overcrowded po tayo mga sangkay, diba? Overpopulated po ang ating ang lugar ng Metro Manila. So, parang imposible na sa Davao nangyayari ito. Do Metro Davao, ha? Pero mga sangkay, hindi naman po ganun kalaki ang populasyon eh. Kumbaga malawak pa rin po ang lupain doon. Pwede magbungkal ng mga daraanan ng tubig. So, asan ngayon yun? Yep. At nasan yung auditing niyan? Saan yan napunta? Bakit puro baha pa rin sa Davao ngayon? Actually, totoo yun mga sangkay. Yun na nga So, sino mag-iimbestiga nun? Wala akong problema na imbestigahan lahat. Pero bakit itong mga blue ribbon na ito ay hindi iniimbestigahan yung kanilang mga kaalyado? Exactly. Alam nyo guys, kinu-call out ko to mga sangkay, no? Baka nakakalimutan lang din po ng iba dyan sa Senado to investigate. Kahit po sana kakampi nila. Kasi marami sa kanila involved din eh. Diba? May isa nga po tayong senador dyan, kamag-anak pa. Kamag-anak pa po yung mga nasabing kontratista. Tapos, mga sangkay, ang sabi pa po, ang rason lang niya, hindi pa daw po sa sinisilang negosyante na yung kanyang mga magulang. Well, wala naman tayong problema doon. Pero, kailangan pa rin imbestigahan eh. Kasi nga po, binabaha pa rin po yung mga nasabing lugar. So, bakit ito nangyayari? Alam nyo, ito sila. Ito para po sa inyong kalaman, ito mga dilawan to mga ito. Pero sa pagkakataong ito, may punto sila eh. Hindi sa lahat ng panahon kasi yung dilaw, walang kapunto-punto. Yung tipong paninira na lang ang ginagawa. May mga times din po na talagang mayroon silang punto. Diba? Eh tayo, neutral naman tayo sa mga ganitong klaseng usapin. So, bakit? Bakit nga ba parang tila baga pinagtatakpan yung mga kakampi? Ito ay, kumbaga, reaction lamang po natin. Nagtataka. Senator Rodante Marcoleta, no? The good senator. Bakit hindi po imbestigahan ninyo yung
iba pang mga nasasangkot. Like, for example, itong paratang kay Pulong. 51 billion di umano. Tapos, meron pang itong si Senator Cheese na nasasangkot. Diba? Iniuugnay sa kanya yung donor niya. At iba pa dyan, mga sangkay. So, bakit parang hindi na lang tumbukin lahat kahit kakampi? Pero ano malay natin, di ba? Si Senator Marcoleta may surprise pala. Yariin pala kahit mga kakampi niya. Oo. Di ba? Na mga talamak din. Yes, Diba? oo. Halimbawa, sino Ngayon, yan po yung nagiging mga sangkay, nagiging usap-usapan. Tingnan nga po natin yung mga komento. Hello, Marco Beta. Exempted ba ang Davao sa investigation? Flood control projects ang usapin. Unahin muna ang sa Davao. Yung 51 billion. Kaya nga ako, guys, kung ako ang tatanungin, ako simpleng tao lang naman na nagsasuggest, mas mabuting tingnan din yung mga naunang proyekto. Kasi po talagang malalaman po natin yan kung ano nga ba talaga ang totoo tungkol yan. Kung titingnan yung ibang mga project, di ba? Yung ibang mga project, mga sangkay, na mga nauna, bago pa kay PBBM. Kasi nga po marami po talaga dyan. Marami po tayong nakikita sa paligid. Kaya nga lang wala po tayong lakas ng loob na magsalita kasi sino ba naman tayo? Paano tayo pakikinggan ng presidente? Paano pakikinggan tayo ng mga politikong ito? 'Di ba? Kaya nga lang po nagkikilos yung mga yan dahil presidente na po ang nagsalita. 'Di ba? For the first time, may presidenteng nagsalita. 'Di ba? Wala naman pong gumagawa niyan eh. 'Di ba? Walang gumagawa niyan. So, sana imbestigahan din, no? Kasi nakakalungkot itong nangyayari. Binaboy po yung pera ng taong bayan. Parang akala nila sa pera na tinatak sa mga Pilipino. Barya lang, anak ng tokwa. Ayan na, tahimik na, DDS-TC na lang nila dahil para naman sa Diyos nila. Yan ang busisihin. Ito ay sa mga DDS, no? Nakakalungkot. Ibang klase yung sanib sa kanila ng mga Duterte. Kahit po nakikita na po nila yung realidad, panay samba pa rin. Alam nyo, parang nainiwala na ako na kahit kumain, pag sinabi ng mga Duterte na kumain kayo ng tae, kakain din sila talaga eh. Diba? Walang ano-ano, kakainin nila eh. Kasi ganun po sila eh. Yan ang busisihin yung nandyan sa inyo kasi dito sa Davao, dati nang bumabaha. Ang maganda ang pagkagawa dyan sa Luzon. Dati na palang binabaha. So, asan yung pera na pinampagawa dyan? Nasaan yung pera? Yun lang ang tanong ko. Nasaan yung pera dyan na pinampagawa ng flood control? Bakit binabaha pa rin? Buong Pilipinas to eh. Hindi lang naman to Metro Manila, buong Pilipinas to. So, lahat dapat walang exempted dito. Kaya nga, alam nyo ako, gusto ko talaga mag-call out na ng revolutionary government. Kasi, hanggat hindi po naaayos yung political system natin, paulit-ulit lang po tayo sa cycle na ito. Naalala nyo yung panahon po ni Noy, di ba? Yung pork barrel. Daming involved nun. Mga politiko din. So ito, mas malala lamang po ito ngayon mga sangge kasi talagang mga proyekto na po ito ng pamahalaan. So, kailangan maimbestigahan po talaga ito lahat na. Kung kailangan nga, mga sangge, si BBM muna ang mamuno hanggang sa malinis po ito eh. Kasi ngayon lamang po ito nangyari. May mga pangulo bang nagsiwalat nito? Wala. Sa tingin nyo ba, walang ghost project nung mga nauna? Alam po natin yan na may mga nirereklamo tayo mga lugar na may mga project na hindi maayos yung pagkakagawa. Di ba? Sira agad, binaha lang. Tulay, nasira ka agad, kakaayos lang. Kalsada, nasira ka agad, kakaispalto lang. Di ba? So, I hope na maimbestigahan po talaga itong lahat ng mga kalukuhan. Ng tokwa. Pambihira, nakakalungkot, no? Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangke Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube.
Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.